Mula sa isang boxing gym dito sa Quezon City, ay unti-unti nang nabubuo ang pangarap ng isa sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Katunayan ay siya ang kasalukuyang WBC Asia Continental Champion sa Bantamweight Division. Pero higit sa belt na ito, sa mga tagumpay at parangal na kanyang nakamit, ay ang pag-asa. Sa tuwing pinanghihinaan siya ng loob, kapag nakikita niya ang magandang gusaling sambahan sa harap lang ng gym na ito. Muli po ay samahan ninyo kami sa isa na namang panibagong istorya ng pagtatagumpay at pananampalataya dito lang sa programang where we listen to the stories of our brethren inspired by faith. Siya si kapatid na Nolly James Makilan, 22 taong gulang, tubong Cavite at nakatala ngayon sa lokal ng Manggahan, distrito ng Quezon City. Isa sa mga pinakabagong kampiyon na Pilipino sa Asia sa larangan ng boxing. At tinaguri ang The Explosive dahil sa siyam na panalo niya, 6 doon ay knockout, habang mayroon pa lang siyang isang talo sa kanyang professional boxing career. Gusto ko na po yung boxing, ano pa po ako, parang mga 8 or 9 years old pa po yata ako. Pero hindi po ako pinapansin ng magulang ko noon kasi po bata pa nga po ako, maliit po ako noon. Yung kuya ko lang pong isa, yung pinapansin, pinalaban po nila ng amateur, ako hindi po. Pero ako, sa sarili ko na po noon, gusto ko na po talaga yung boxing. Tapos nung pagtungtong ko ng mga high school po noon or elementary, yun na po nalaman na parang wala pong mangyayari sa buhay ko kasi inahanap ko po kung saan po ako magaling. Nakikita ko yung sarili ko na masipag po ako mag-training, masipag po ako sa mga gawain, sa mga ganyan. Matagain po ako, matiisin. Ito po yung naisip ko na makakapagpa-unlad sa akin kahit paano na hindi po masasayang po yung ano ko na parang mapapariwala lang po ako, ganun po. Ang hilig ni kapatid na Nolly James sa boxing, hindi lang nagmula sa panonood niya sa mga laban ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao, kundi nakuha rin niya sa kanyang tatay na mahilig sa martial arts. Ang sa akin po, ang pagpapursigi ko, hindi po nakikita ng ibang tao. Sa sarili ko lang po. Kasi pag nagtitraining po ko, ayoko po yung may nakikita ko ng ibang tao, nakatago lang po ako. Push-up, nasa CR po ako, ganyan. Tumatiming po ako sa may ano. Kasi po maluwag po yung likuran namin. Doon po ako sa may likuran namin, puro mga manukan po. Doon po ako nagtitraining. Mayroon pong ginawa doon si Papa na parang punching bag na interior po ng gulong ng sasakyan para po suntok-suntokin. Ganun po, doon po ako nagtitraining. Nahihiya po ako kasi nung nag-ano po ako, nahihiya kasi maliit lang ako pa. Suntok sa buwan po talaga yung pagka ganun mangangarap ka kasi sobrang layo lalo na kung si Sir Manny ang unang basihan mo agad na magtatagumpay ka, di ba? Wala pong maniniwala sa'yo kundi sarili mo lang po talaga. Kahit na sarili mong pamilya, hindi po agad-agad maniniwala. Nagsimula po ako mag-training nitong 18 na po ako, sumalang na po ako sa amateur. Nakalaban po ako 3 beses lang po. Nung last ko po nakalaban yung bata po nung trainer ko po ngayon. Naglaban po kami dun po sa Cavite. Tapos napunta po ako sa kanya dito, 4 months lang po, tapos pinrofessional niya na po ako. Nakita niya rin po siguro yung paghihirap ko nun, pagtitiis namin. Hindi agad tagumpay,
kundi sunod-sunod na kabiguan din ang pinagdaanan ni Nolly James. Ang kauna-unahan niyang pagsampa sa ring ng professional boxing, talo rin. Talo po nung unang laban, pangalawa po panalo, pangatlong laban ko sa amateur, tabla po. Kulang na kulang pa po talaga ako sa experience nun kasi ang record ko lang sa amateur, 3 lang, ay ang mga karamihan ng mga pumapasok sa larangan ng boxing, mararami po talagang record, mga 100 plus mahigit po yung mga laban na fight sa amateur, eksperyensado na. Ako wala pa po, 3 lang po ang laban ko, puro talo pa. Tapos nagpro po ako, 4 na buwan lang po, nagpro na po ako agad. Kalimitan po sa mga kadalasan nagpo-pro, mga ilang taon pa po, 5 years o mahigit pa po. Babad po talaga sa pag-amateur ako, hindi po. Nababad po ako sa pag-i-sparring, sobrang hirap po nung dinanas ko sa pag-i-sparring. Pero hindi po sapat yung 4 na buwan na yun, kaya po ganun. Pero hindi yun naging dahilan para ayawan o sukuan niya ang kanyang pangarap. Tinitingnan ko po yung side ng mga pagkakamali ko po kasi ang dami ko rin po nakikita nun. Lalo pa niyang pinagbuti ang pagsasanay para unti-unti makamit niya ang inaasam na tagumpay. Pagsusumika po talaga sa training, kahit na sobrang nakakapagod na yung training mo, kailangan mo talagang magtiis. Pag-training po talaga, araw-araw mo kailangan mong disiplinahin ang sarili mo. Pagtakbo sa umaga, madaling araw pa lang, takbo ka na. Tapos pagdisiplina sa pagkain, number 1 po din yun. Kasi kung hindi ka naman disiplinado sa pagkain mo, hindi rin sapat yung, ang puhunan po kasi namin talaga, katawan. Kailangan mo talaga disiplinahin yung sarili mo sa pagkain, sa mga ganyan. Para may lakas ka po araw-araw sa pagte-training. Yung kanin po, wala na po talaga yung kanin. Pag mga dating ng mga 1 week, 5 days siguro, hindi na po talaga ako nagkakanin. Puro sabaw na lang, itlog, saging, ganun po. Tapos training pa po ng umaga, training pa po ng tanghali. Naguutob po, pero kailangan nyo po yung tisin. Tsaka po yung isang biscuit po, tsaka yung sterilize. Para kahit pa paano, kapag matutulog ka na, may laman po yung sikmura mo. Pero sobrang hirap pa din po kasi pag wala ka ng kain, di ba po, nagugutom ka Lagi kang magigising ng magigising. Tapos pumapasok sa utak mo yung tubig kasi wow na wow ka, dehydrate ka na po. Wala ka ng Maririnig mo kahit yung ultimo patak ng tubig, pumapasok na sa utak mo. Kasi tuyong-tuyo ka na. 2 days po, yun siguro po wala na po talagang tubigan. Mumug na lang po. Nagmumumug na lang po ako ganun. Pagdating po na umaga po, madali tatakbo ka po bago mag alas 6, dapat nakatakbo ka na po. Pagdating mo dito, babalik ka ng mga alas 8. Tapos magpapahinga ka na po niyan, kakain ka. Tapos i-rest mo yung buong mo nun hanggang alauna kasi titraining na naman po. Yan, dito na po kami magti-training niyan. Gym bag, may coach na po kami dito niyan pagdating ng tanghaling tapat na. Sa cut weight naman, tatakbo ka pa rin pagka magka-cut weight ka, tanghaling tapat, alauna. Kasi yun po yung pinakamabilis nakasonasot ka po nun, yung parang kapote na So walang labasan ng para tuloy-tuloy po yung tagas ng pawis mo. Pero kahit abala sa pagsasanay, mayroon pang isang bagay na hindi pinabayaan si Nolly James. Yon ay ang edukasyon. Nag-OJT po, yun po yung isa din po sa napakahirap kasi kasagsagan po nung may laban po ako. Championship po yun. Umuwi po ako ng Cavite kasi kailangan OJT po ako nun Kailangan ko po matapos yun. Umaga po, alas 4 pa lang po ako. Kasi umanap din ako ng gym na pag-i-stayan ko para makapag-training po ako ng maayos. Nakitira po ako dun sa gym na sa Cavite po. Naghanap po ako ng gym para po makapag-training. Alas 4 po, bumigising na po ako. 1 oras po ang nilalaan ko sa paglilinis ng gym. Yun na lang po yung bayad ko para makatira po ako sa kanila. Tapos pagdating po ng alas 5, jogging na po ako niyan. Tapos hanggang alas 7 po, kasi alas 8 po yung pasok nung namin Kailangan nakabihis na ako niyan. Magdadrive na po ako, mag-OJT na po ako sa PNP Dasma po dun po. Sobrang hirap po kasi nag-aaral ako tapos nagbaboxing po. Yung katawan mo, balda na dito sa pagtitraining. Tapos sa Cavite pa po ako nag-aaral. Tapos ito, Quezon City, bumabiyahe pa po ako. Doon ko po na-realize na sobrang hirap ng boxing. Kaya hinayaan ko na lang si mama na ini-enroll ako. Kasagsagan din po ng pandemic, kaya pumabor sa akin na online class lang po. Online class lang po ako, tapos nag-online class ako, tapos nagba-boxing po ako. Pero ang pinakahilig ko talaga, boxing po, hindi po yung sa pag-aaral. Pero option ko po yun para po sa sarili ko kasi ayun nga, nakita ko po yung po kalakaran ng boxing na sobrang hirap na hindi ganun kadali. Para in case na bigla po akong mabigo dito, mag-breakdown na hindi ko na talaga kaya,
may option pa rin po ako sa pag-aaral ko para po sa sarili ko. Di ba? Hindi nasayang ang lahat ng sakripisyo at tiniis ng ating kapatid. Sa pagsisimula pa lang ng taong ito, bukod sa nabigyan siya ng title fight, gagraduate na rin siya sa kursong Criminology. Matagal ko po pinagandaan tong laban na to kasi almost 3 months din po yata kami nag-prepare sa laban na to. Na kahit nag-aaral ako, nagtitraining ako, ganun, hindi ko po namin binabayaan. Sobrang hirap ng dinanas namin. Yung sa mismong laban naman po kasi po yung kalaban may power po talaga, malakas po talaga. Presyo, knockout artist din po kahit paano. Bale, ang plano po namin ng mga trainer ko po, yung first to fourth round, first hanggang second to third to fourth round, kanya po yun, ibigay po namin. Napansin po siguro nila, nakapusin po yung kalaban ko. Ako po na kikitaan din po siguro nila ako na mas mataas ang hangin po pa dun sa kanya. Kaya ibigay po namin doon, magtitiis po kami ganun hanggang to fourth round na pagka doon na po ako aararo to 5th to last round, hanggang to 12 rounds, aaminin na po namin yun. Aararuin na namin kahit na walang basta susuntok pa rin kami ng basta pipilitin namin makuha yung 5th to last round namin. Round 7 po, na body shot po siya. Pero mas masarap yung yung mismong laban na basta pinaghirapan mo talaga yung training mo, mas madali na yung laban, easy fight na lang. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Pagka pagod po sa training, kasi hindi naman mawawala yan kasi laging ginagamit yung katawan nyo po. Ito po, harap ka lang po dyan, susumbong ka lang po sama. Medyo mapapawi na po yung pagod mo. Kahit gaano kaabala sa pagsasanay, hindi kailanman nawalan ng oras si Nolly James sa pagsamba, gayon din sa taimtim na pananalangin o pagpapanata sa Diyos, lalo na kapag muling sasampa sa ring para lumaban. Iniisip ng ibang tao na wala ka ng oras sa sobrang sikip lang ng oras mo pagka Iglesia ni Cristo ka dahil sasamba ka pa ganyan. Pero hindi po nila alam na sobrang luwag po ng schedule natin, ng oras po natin kapag may pagsamba tayo. Paglabas mo, nare-refresh ka, parang wala ka ng problema agad Opo, tapos na po yung yung puso mo kalmado na po ulit Ang tiwala kasi ng ating kapatid, hindi sa sarili niyang kakayanan. Hindi lang sa inilaan niyang panahon ng pagsasanay, kundi higit sa lahat sa kung ano ang magagawa ng ating Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Hindi pa rin po sapat kasi ang Ama po ang number 1 ang nagbibigay ng lakas para sa iyo. Hindi mo magagalaw ang kung sarili mo lang ang iisipin mo, sa kakayahan mo lang maniniwala ka. Number 1 ang Ama ang magbibigay ng kalakasan sa iyo. Kaya kahit gaano karaming hirap ang pagdaanan ng ating kapatid, payapa, panatag at sumasampalataya siyang mayroong aalalay sa kanya. Yan po yung pinaka number 1 kapag nagbe-breakdown ako, diyan ko na lang po ibinubulong sama yung mga mga parang sobrang nahihirapan ako, bakit ganyan. Pero palagi ako nagtitiwala sa Ama na siya ang nagbibigay palagi sa akin ng mga biyaya niya sa akin, lagi ko nakikita yung minsan nabi-breakdown ako pero hindi ko alam, meron na naman ako panibagong Laging tinatanaw ng mga dumarating sa akin na biyaya lang ng Ama. Kapag walang-wala na po talaga ako, kagaya ng sa pagkain, pag wala na rin akong pera, yun, biyaya po talaga ng Ama. Lagi kong tinatanong na lagi ko yung ipinagpapasalamat sa Ama. Matayog ang pangarap ni Nolly James para sa kanyang boxing career. Mahal niya ang propesyong ito. Pero hindi kailanman hihigit sa pagmamahal at pagpapahalaga niya sa kanyang kahalalan o pagka-Iglesia ni Cristo. Kahit makaisang word lang po, tapos mag-ano na lang kami, mag-business na lang po. Simpleng buhay lang po, mas may dako. Tapos pagkaloob po ng Ama, siguro po ganun.
Kasi nandun ka na sa tuktok matagal mo rin niyang hinintay di ba po? Pero kung labis naman po, baka po sakali, baka pag labis naman hindi naman maging maganda, ano pa sa, maging ano pa kami, lumayo pa yung pagtawag namin sa ama. Ayoko na rin po ng gano'n. Wag na lang po ipagkaloob sa amin yung gano'n. Kung madidistract lang yung pagtawag namin palagi sa ama na pag pinagkaloob niya sa amin yung mga gano'ng biyaya, wag niya na lang ibigay po sa amin. Natural na lang po yung ibigay niya sa amin para palagi po kami. Natural lang po yung buhay namin, lagi kami tumatawag sa ama. Ipapangako ko lang sa ama na hindi ko pababayaan yung kahalalang ipinagkaloob niya sa akin kasi sa libu-libong tao, isa ako sa mapalad. Hindi ako ganun katalino pero nauunawaan kong lubos yung mga aral niya. Yun po yung maingatan ko na huwag pong mahiwalay sa akin. Bilang isang atleta, dinidisiplina ni Canoli James ang kanyang sarili. Matindi rin ang kanyang pagtitiis at pagtsatsaga lalo na sa panahon ng pagsasanay. Ang kapalit naman nito ay tagumpay, gantimpala na maaari niyang pakinabangan sa buhay na ito. Pero higit doon ang pukol ng kanyang paningin. Nagsasakripisyo siya para itaguyod ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, gaano man siya kaabala. Alam niyang hindi yun kalugihan, dahil higit sa maaari niyang makamit sa buhay na ito ay ang lalong dakilang gantimpala na kanyang kakamtin. Ang dami kong natutunan sa ating kapatid. Nakita ko rin na katulad niya, mayroon tayong kanya-kanyang laban na kailangang maipagtagumpay. Kailangan nating magtiis kapag humaharap sa iba't ibang pagsubok. Sa panahon ng mga kahirapan, kailangan nating magtiyaga. Dinidisiplina rin natin ang ating mga sarili alang-alang sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Alam nating hindi kailanman masasayang yon dahil ang kapalit nun ay walang katumbas kapag tayo ay nakapagtagumpay. Yun ay ang pagtatamo ng kaligtasan. Sana ay muling nakapagbigay sa inyo ng panibagong inspirasyon at pag-asa ang istoryang ito na aming ibinahagi. Ako po si kapatid na Mar Oriondo dito sa programang Where We Listen to the Stories of Our Brethren, Inspired by Faith.